Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ay nasa Psalms 86, buong chapter 1, verse hanggang 17. At ito ay isang layunin na tayo turuan lumago sa ating pananalangin. Ito'y aklat ni David na punong-puno siya ng karanasan ng mga kahirapan, mga alinlangan na kalagayan ng buhay. Lahat halos ng aspeto ng buhay ay makikita natin na dinas ni David, kaya ito'y makapagtuturo sa atin ng paglago ng ating panalangin. The last time, ating pong natalakay ang panalangin ng mapagpakumbabang puso. At sa panalangin ng mapagpakumbabang puso, manalangin tayong may kababaang loob, manalangin tayong may pagtitiwala, at manalangin tayong may pangangailangan. At ngayong gabi, nasa verse 2 na tayo. At ito ay pinamagatan natin manalangin tayo bilang banal ng Diyos. Kung maunawaan natin ang bawat paksa na pag-aaral natin dito, verse by verse, ito ay ating madadama sa ating sarili, may lagay sa ating puso, at ito magbibigay sa atin ng udyok paano tayo manalangin at paano tayo lumago sa panalangin. So basahin natin 86 verse 2, Psalms 86 verse 2. Ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Ingatan mo ang aking buhay, sapagkat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. So ang pamagat po natin, ang paksa natin ngayong gabi, para magturo sa ating lumago sa panalangin, manalangin tayo bilang banal ng Diyos. Tanda natin, tayo'y banal ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat muli bukas ang iyong mga salita upang kami turuan. Turuan kami, Panginoong, matutunan ang katotohanan nagmumula sa inyo. Sadyang inyong pinasulat ang kasulatang ito para sa aming katututo at para sa aming pag-iwas sa pagkakamali ng mga taong aming tutunghayan ang bawat karakter. Kaya tulungan niyo kami ngayong gabi, paunawan sa amin paano kaming lumago sa aming pong pananalangin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ulitin ko, ang 86 o Psalms 86 ay panalangin ni David sa gitna ng mga panganib at sa mga kahirapan. So sa talatang ito, ipinapahayag niya ang kanyang pananalig na siya'y banal. Si David ay banal. Pag sinabing banal, ito ay itinalaga na ng Diyos, pag-aari ng Diyos, hiwalay na sa sanlibutan. Ibig sabihin, so di sa sariling katwiran tayo manamingan sa ating panalangin, kundi tayo po ay hinirang ng Diyos. So ang kahilingan ay hindi batay sa sariling kakayanan, kundi sa tiwala sa Diyos na mahabagin ang ating Panginoon bilang banal. So minsan inisip natin, malakas tayo sa ating sarili, at kaya natin gawin anumang bagay. Ngunit si David, bagamat isang hari, isang makapangyarihan, isang mayaman, ay nagpakumbaba sa panalangin. Hindi niya tinignan o hindi niya pinangwakan ang kanyang pagkahari. Bagkus siya nagpakababa para manalangin at humingi ng pag-iingat at pagliligtas sa Diyos. Ganyan tayo dapat magpapalago sa ating pagtitiwala sa panalangin sa ating Diyos. So tingnan natin ang tatlong kailangan sa paglago ng ating panalangin. Batay po sa kasaysayan ito, tignan natin ang tatlong kailangan sa paglago natin sa panalangin. Una, kailangan natin ang katapatan sa panalangin. Basahin natin ang ating teksto, hati-hatiin natin. Ganito ang sabi sa una, ingatan mo ang aking buhay. Ayan po yung katapatan. Sa panalangin natin, kailangan tayong manalangin ng tapat. Hindi pabigla-bigla, hindi apurado. Hindi ko ano lang pumasok sa isipan, kundi katapatan. Ang katapatan natin ay nagmumula sa ating puso. Pusong binago ng Diyos. Ang sabi ni David dito, sapagkat
ako'y banal. Ang sabi sa ating teksto, ulitin natin, ganito ang sabi, ingatan mo ang aking buhay sapagkat ako'y banal na tao. Pag sinabing ako'y banal na tao, hindi ito pagyayabang ni Haring David. Hindi ito pagmamalaki, kundi pag-amin sa pagiging inihiwalay ng Diyos, itinalaga ng Diyos sa kanyang sarili. Ganon tayo naging banal. Hindi tayo naging banal dahil sa ating kilos, sa ating ugali, kundi ang Diyos ang siyang nagtalaga sa atin para sa Kanya. Iniwalay tayo sa gawa ng sanlibutan. Kaya ang sabi ni David, ingatan mo ako sapagkat ako'y banal. Ibig sabihin, ako'y iyo. Ako'y iyo. Tumundon ang kanyang kailangan sa kanyang panalangin ay katapatan. So yun ang kailangan natin. Kailangan natin una ang katapatan. Hindi ito batay sa ating sariling katwiran, kundi sa pagtatalaga ng Diyos sa kanyang tipan. So sa katabusang punto, sa redemptive history, mga kapatid, sa katubusan, ang mga tunay na banal ay yaong mga itinuring na matuwid kay Kristo. Nagiging matuwid tayo, naging banal dahil kay Kristo. Kung ating tatandaan, 2 Corinthians 5:21, kung paano tayo naging matuwid kay Kristo, ganito ang pagkakasabi. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Ang tinutukoy rito sa siya, si Kristo. Yung Ama daw, ginawang may kasalanan si Kristo na hindi nakakilala ng kasalanan. Anong dahilan? Upang sa Kanya, tayo'y maging katwiran ng Diyos. Nakita nyo kung paano tayo naging banal, pag-aari ng Diyos, naging katwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Yan po ay sa bahaging katubusan. So, hindi perfectong buhay ang hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi pusong tapat. Pusong tapat na lumalapit sa Kanya sa panalangin. Kaya kailangan natin, una, katapatan pagdating sa panalangin. So manalangin tayong may tapat at dalisay na puso. Ikalawa na kailangan natin para lumago tayo sa ating panalangin, kailangan ang pagtanggap bilang lingkod. Kuminsan, ang pagtanggap natin ng lingkod kung tayo'y nasa harap ng Diyos. Pero kung nandun tayo sa gawa ng sanlibutan o sa lugar ng sanlibutan, minsan di natin dala ang ating pagiging lingkod, hindi natin tinatanggap. Ito si David, sa lahat ng larangan ng kanyang buhay, inaamin niya at kailangan niyang tanggapin na siya'y lingkod ng Diyos. So tinukoy ni David ang sarili bilang lingkod, isang alipin, isang tagasunod ng Panginoon. Ang tunay na nananalangin ay dapat tayo'y nagpapakumbaba, mapagpakumbaba. Hindi sa husay ng pananalita, kundi sa ating katapatan, sa ating pagiging lingkod ng Diyos. Isang banal. Kinikilala niya ng ating Panginoon ang laging umaasa sa Kanya. Yun ang kailangan ng Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ang husay natin, galing natin, yung bilis natin, yung lakas natin ng boses, kundi yung ating pagtanggap na tayo'y lingkod. Very fragile yan eh. Kailangan nating ingatan ang ating sarili na tayo'y lingkod. Kaya sa bawat panalangin, tanggapin natin na tayo ay tagasunod. Hindi pinamumunuan ng Diyos kung anong gusto natin gawin, kung anong gusto natin hingin, kundi isang tapat at lingkod ang kailangan natin pagka tayo nanalangin. Ikatlo, kapag tayo'y nanalangin, kailangan ang patuloy sa pagtawag sa Diyos. Basahin natin muli ang ating teksto. Ingatan mo ang aking buhay sapagkat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. Ito'y panawagang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy itong panawagan, itong panalangin ito. Tumatawag palagi si David, anumang sandali ng kanyang buhay, anumang kalagayan niya. Masarap man ang buhay niya, masaya man, malungkot man, at sa karanasang ito, lagi siyang tumatawag. Ito yung pagtawag, tumatawag sa iyo, sabi ni Haring David.
Ito po'y patuloy na ginagawa. Hindi minsan lang, kundi tuloy-tuloy ang ating pagtawag. So nakita natin, kailangan natin ng katapatan, kailangan natin ang pagtanggap bilang alagad, at kailangan patuloy sa pagtawag sa Diyos. Ang prayer ay hindi pang-emergency lamang, emergency button. Kapag mayroong emergency, pindutin mo yung button, Lord, automatic na makikinig ang Panginoon. Kailangan dito katapatan natin at lingkod, at tuloy-tuloy tayong tumatawag anumang sandali sa ating buhay. Kailangan hindi maputol yung ating ugnayan sa Diyos. Di ba? Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, pray without ceasing. Meaning to say, lagi kang conscious sa presence ng Panginoon, anumang lugar, anumang sandali, anumang sitwasyon. So, gawing ugali ang regular na panalangin upang lumago tayo sa ating panalangin. Kapag tayo po hindi lumalagas sa panalangin, masyado tayong mayabang kung magsalita sa Diyos na para bang kailangang pakinggan ng Panginoon. Sinasabi ko, hindi. Nagiging tapat tayo, nagiging banal tayo, nagiging lingkod tayo, tuloy-tuloy tayo mapagpakumbaba. Natututo tayo manalangin sa puso at hindi sa panlabas. So, dapat tuloy-tuloy ang ating panalangin, mabuti man o masama o mahirap man ang sitwasyon. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang pagpapalago sa panalangin ay hindi tungkol sa ganda ng ating salita. Hindi tungkol sa lakas ng ating panalita, kundi sa pagiging tapat, mapagpakumbaba, dahil unawa mo yung sarili as banal at patuloy na tumatawag sa Diyos. Tulad ni David, wala siyang sa panahon na kinakaligtaan niya ang tumawag sa Panginoon. Manalangin tayong may tiwala at kababaang loob palagi sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, ituro mo sa amin na maging tapat, maging mapagpakumbaba, at masigasig sa panalangin. Palaguin mo ang aming pong pakikipag-isa sa inyo sa pag-asa na kami laging malapit sa inyo sa bawat sandali. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.